Pag-usapan natin mga idol, itong paksa tungkol sa New World Order at dito sa One World Government at One World Religious. Alam niyo ba mga idol, balak nilang muling buhayin yung sanib pwersa ng Estado at ng religious. Tulad ng nangyari noong mga unang panahon na nagsanib pwersa ang religious at ang Estado. Ngayon mga idol, dito pag nagsanib pwersa sila ulit, muli nilang ipatutupad yung policy na ang hindi susunod, patay. At yung lumalabas ngayon sa mga YouTube, na marahil marami na rin sa inyo nakatunghay nito, yung sinasabi na tatak ng halimaw. Yan. Na ang hindi susunod at hindi magpapatatak, papatayin. Ngayon, ang tanong, may patutupad kaya nila ito sa buong mundo? May patutupad. Bakit? Nakalagay sa Biblia yan eh. Mangyayari ang mga bagay na dapat mangyari. Pero ang tanong, nangyari na ba ito noong mga unang panahon na nagsanib pwersa ang religion at saka ang gobyerno? At marami bang ipinapatay na ayaw sumunod? Nangyari. Kung sasaliminin natin ang kasaysayan ng unang panahon, nangyari yan. Na ipatupad sa buong mundo yan. Hanggang dito sa Pilipinas, nakarating yan. At maraming ang mga naipapatay dito yung tinatawag nilang erehe. Diba? Sa ilalim ng isang relihiyon at ng isang gobyerno, na ipatupad nila ang gusto nilang mangyari. Na hindi napapansin ng mga tao na yun, nung panahon na yun, na nangyari sa kanila yun, katuparan yun nung sinasabi na tatak ng 7 halimaw. Tatak ng halimaw yan, yung 666. Sa papanong paraan. Di ba, sabi, sa panahon natin ngayon, inuulit nila, you cannot buy without mark of the beast and you cannot sell. Na ibig sabihin, hindi ka pwedeng makabili nang wala kang tatak. At hindi ka makapagtitinda nang wala kang tatak ng halimaw. Ngayon, balak nilang ulitin ito sa panahon natin. Dahil nagawa na nila ito noon. Marami silang natatakan. Kasi sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, talastas ko na sa pag-alis ko ay mapasok ang mga bulaang propeta. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na pag-alis niya, papasok ang mga bulaang propeta, nangyari. Di ba? Ayun na yung Antikristo. Akala ng mga nagpapanukala ngayon, itong Antikristo, ngayon pa lang lilitaw. Hindi nila alam, pag-alis pa lang ng ating Panginoong Jesucristo, lumitaw na yan. At nagpalaganap na nga ng kanyang tatak. Anong katunayan? Sa pamamagitan nga ng religious at ng gobyerno, na ang hindi nga susunod, patay. Natupad ba yun? Natupad. Maraming pinapatay nung panahon na yun sa kasaysayan. Maging hanggang dito sa atin, marami silang ipinapatay, inalipin. Panahon ng mga Kastila na yan. O, natigil yan, di ba? Dahil nung merong isang hukbo rin na nagrebelde, lumaban sa kanila, di ba pinapatay ang pinuno? Nung mapatay yung pinuno, ano nangyari? Natigil yan. Naghiwalay ang Estado at ang religious. Na hanggang sa kasalukuyan,
inabot natin, hiwalay. Ngayon, balak na naman nilang pagsanibin, pwersa. Kaya yung mga kasaysayan sa Biblia, mga idol, nauulit lang yan hanggat hindi pa dumarating ang kawakasan. Pero maulit man yan sa panahon natin ngayon, hindi na yan magtatagal. Bakit? Darating na ang Panginoon eh. Sukdulan na eh. Hindi yan magtatagal. May papatupad nila ulit yan, bakit hindi? Pero, hindi na yan magtatagal. Darating ang Panginoon eh. Dahil narito sa ating bansa, ang bayan ng Diyos, ang kanyang mga hinirang. Di ba? Ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo, ingatan yung magunumihanan, dapat hindi pa yan ang wakas. Bakit? Sabi niya, darating ang panahong mapanganib. Yung panahong mapanganib na tinutukoy sa Biblia, ito na yung panahon natin. Bakit sinabing panahong mapanganib? Ang sabi diyan sa Biblia, lilitaw ang taong swail, ang anak ng kapahamakan. At magiging palalo ang ugali ng mga tao. May bigin sa salapi, may bigin sa sarili, walang pakundangan, walang turing, walang pagpipigil. Ibig sabihin, mabalasik, mapusok. At sa panahon natin, nangyayari yan. Panahon natin ngayon. Maraming tao mabalasik, mapusok, walang pagpipigil, mga walang pakundangan sa kapwa. Di ba? Kaya yan, yung mga pinaplano nila na yan, na muling pagsanibi ng religious at saka ang estado, mangyayari yan pero hindi magtatagal. Bakit? Sample, sa panahon natin ngayon na panahong mapanganib, nandito na mga bertuldong tao. Lahat na ng klase. Mandurukot, nagnanakaw, mamamatay tao, di ba? Mga holdupper. Lahat halos nakahandang pumatay at mamatay, magkamkam lang ng pera. Di ba? Kaya ng mga holdupper na yan, na wala rin pinapanginoon. Sa tingin mo, mapapasunod mo yan doon sa gusto mo? Yung one word religious na yan, nangangaral ka tungkol sa reliyon. Ay laganap ang mga bertuldo, mapapasunod mo ba yan? Di ba? Yung mga mamamatay tao na yan na may sariling prinsipyo, walang kinikilala kundi sarili. Sabi nga walang pakundangan walang pagtutulos, walang pagpipigil sa sarili. Kahit ano ipangaral mo dyan sa mga yan, hindi mo na kaya yan. At kung demonyo ka, alagad ka ng Antikristo, baka nauna pa sa'yo yan. Hindi mo pa pinapangaralan yan tungkol sa Antikristo, Antikristo na mismo yan. Bakit? Wala na rin kinikilala yan ikaw na mismo ang Antikristo, hindi ka na rin kikilalanin yan. Paano mo mapapasunod sa gusto mo mangyari yan? At yung banta nila na ang hindi susunod, papatayin. You cannot buy, you cannot sell without mark of the beast. Tapos marami na rin dito sa atin yung tinatawag na mga antingero na may sariling prinsipyo rin at may sariling paniniwala. Mapapasunod mo ba yan? Kaya maganda yung panukala nila kasi sabi dun sa pag nagsanib pwersa ang irelihiyon at saka ang gobyerno para sa kapayapaan. Gusto nila ang kapayapaan. Kaya ilulunsad nila yan. Pero ang tanong, kung sakaling mag-umpisa yan, kapayapaan kaya ang mangyayari? Kagaya ng mga bertuldong tao na ayaw sumunod. O yung mga taong sakim. Yung mga taong walang pinaniniwalaan kundi sarili. Hindi mo mapapasunod yan. Maaaring mapapatay mo yan.
papatay ng gobyerno yan, pero lalaban yan. Do or die yan. Sabi nga may mga taong handang pumatay at magpakamatay dahil lang sa pera o sa paniniwala. Tulad ng mga sindikato na yan, na may sariling prinsipyo. O paano pasusunurin yan? Hindi kaila sa atin, ng bawat bansa may sindikato. Dito lang sa Pilipinas, meron O paano mo mapapasunod yan? Oo, may papalaganap nyo yan dahil nakalagay sa Biblia yan. Sa ayaw at sa gusto, mangyayari yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ingatan yung magdumihanan. Kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Mangyayari yan. Pero nga, hindi magtatagal. Bakit? Hindi nga mapapasunod lahat Imbes kapayapaan ang mangyayari, sa gusto nilang mangyaring kapayapaan, kaguluhan yan. Dahil yung mga sasanungat na yan, yung mga lalaban na yan, nakahandang pumatay at mamatayan. O di bali mga matitinong tao, tulad natin, matitino tayo. Pwede ba siguro mapasunod tayo o mahikayat din lang tayo sa ganyan? Paano yung mga Bertoldo? Yung mga walang pakundangan na tinutukoy sa Biblia, yung mga panalo. O, di ba? Number 1 sasanungat yan. Kaya itong gusto nilang mangyari na one world government at saka one world religious para sa kapayapaan, malabo. Ginawa nilang tryout nung araw, nung panahon ng pandemic, itong pandemic. Nagawa nilang pasunurin ang mga tao sa iisang sistema. Bakit? Ginamit nila yung pandemic sa pamamagitan ng COVID. Pero nung malauna, nang ma-discover yan, sumalungat na rin ang marami. Di ba? Ang kauna-unahan sumalungat niya, kung natatandaan nyo, si Donald Trump ng US. Pinasuri niya sa kanyang mga virology kung ano ba yung COVID. Nung matuklas ang trangkaso lang yan, di ba siya mismo kumalas? O, hanggang unti-unti, natauhan na rin ng iba. At nung panahon ng pandemic dito sa ating bansa, number 1 sumasanungat yan at lumalaban sa COVID na yan. Si Ginoong Dante Maravillas, isang matinding vlogger yon, researcher yon. Sa kanya ko nga napakinggan yung mga sinasabi niya na totoo. Nasabi niya, kung hindi kayo naniniwala sa akin, mag-research kayo. O, totoo nga naman, pag nag-research ka, doon mo malalaman. Marahil, marami nakapanood sa kanya, ni-research nga itong pangyayari. Ayun, marami na sumalungat. Kaya yan mga idol, ang mundo natin pasama na ng pasama. Nakalagay naman sa Biblia yan Hindi naman nakakapagtaka Kaya nga sabi nga, darating ang kawakasan sa oras na hindi nyo inaasahan. Kapag nagkaroon na ng matinding revolusyon, nagpapatayan na, darating ang wakas. Kasi hindi papayag ang pating Panginoon Diyos na madadamay pati kanyang mga hinirang Nandito sa bayan natin ang kanyang mga hinirang. Dahil nandito ang kanyang bayan. At kung may maaalipang mga bayan o bansa, itong bansa natin hindi ito maaalipin. Dahil nandito ang bayan ng Diyos Hindi niya papayagan yun. At may nakalagay din sa Biblia, gagamit ng Diyos ng mga tao na magtatanggol sa kanyang bayan. Di ba? Nasampulan ko na kayo ng mga tao na hindi nyo kayang pasanurin sa religion nyo. Yung mga antingero na may sariling prinsipyo, may sariling pinaniniwalaan, at may sariling kakayahan. Hindi nyo mapapasunod yan. Number 1 sa sanungat sa inyo yan. Kasi nangyari na sa amin yan. Inaanyayahan namin makinig sa isang religious program. Dumalo sila pero sa halip na makinig, sumalungat. At ang sabi nga, kung magagawa niyo yung ginagawa namin, sasama kami sa inyo. Nagbigay ba ng sample? Nagbigay. Sa kalagitnaan ng programa ng pangrelihiyon. Namingwit siya sa gitna ng simentadong lugar.
Sino maniniwala na simentado yan? Makakapamingwit ng isda. Nung nakapamingwit ng isda, sabi niya, kung hindi kayo naniniwala, lutuin nyo, kainin natin. Pagsalu-saluhan. Buhay talaga yung isda. Oh. Ngayon sabi niya, pag nagawa nyo to, sama kami sa inyo. Meron pa. Yung bakal na kasing kapal ng 1 inch ang kapal ng bakal. 1 foot ang lapad. Isang pie. Walang sino man tao na kayang balututin yun. Pero, ipinilipit niya sa leeg. Ginawang kwintas. Oo, ang sabi niya, kung sino makakagawa nito, susunod kami sa inyo. Meron pang isa. Ang sinampol niya itlog. Nilagay yung itlog sa palad. Tinitigan yung pusa. Sinampol niya sa hayop. Buti nga hindi sa tao eh. Sa hayop eh. Tinitigan niya yung pusa. Pagkatitig niya sa pusa, binali niya yung titig niya sa itlog. Oh. Inisprikitik sa itlog, tapos piniga. Patay yung pusa. O ay kung sa tao ginawa yon. Baka isa sa amin na mga naroon, sampulan niya. Ngayon ang tanong, sino makakagawa nun? Hindi lang yan, may mga tao na pag natitigan ka, pag talikod nun, tumba ka dyan sa tinatayuan mo. Ang tanong, paano nila mapapasunod yung ganung mga uri ng tao? Kahit gano'ng kabigat ang order nila, kahit may katapat pang kamatayan ng i-order nila, kung gano'n ang makakaharap nila, mapapasunod nila yon. Baka nagsasalita pa lang sila ng kung ano eh, maunan sila matumba sa tinatayuan nila. Lalo yung mga ganong klaseng may bertod, na pag natitigan ka, pag talikod nun, tumba ka dyan. Yung pipigain yung itlog. Yung nagpipilipit lang ng bakal eh, pilipitan ka sa leeg ng bakal eh. Panghabang buhay mo ng kwintas yun, kung hindi mo kayang tanggalin yun. Yun. At ang sabi nga ng Diyos, gagamit siya ng kasangkapan na magtatanggol sa kanyang mga hinirang. Oh. Hindi man tahasan yun ang magtatanggol sa mga hinirang ng Diyos, kapag yun ang namagitan at pumagit na sa ganung pangyayari, oh, di ba? Halimbawa, isa sa mga antingero, sinabi niya, tigilan niyo yan. Oh. Hinaringan ka halimbawa, hindi ka tumigil. Ay kaya kang puksain nun. Kaya sa halip na kapayapaan niya, kaguluhan yan. Oo, malabo. Pero matutupad. Dahil sabi ng Diyos, kailangan mangyari yan. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil nga, ito, may bago na naman silang virus na pinalalabas, oh. Na baka mauwi na naman sa pandemic. Kung sasalaminin natin, mga idol, yung nakaraang pandemic, ang pangit. Alam mo kung bakit? Yung New World Order, pinatupad na nila yun eh. Alin sa mga sample ng New World Order na pinatupad nila? Social distancing, stay at home, face mask, travel, yung pagta-travel na without permit. Oh, di ba? Naipatupad nila yung mga gusto nila. At yung batas ng sariling bansa, natapakan. Yung policy na nila ang nasusunod. Ang una nilang tinapakan sa policy ng ginawa nila, yung karapatan pantao. Bakit? Wala ka ng karapatan sa sarili mo eh. Ayaw mo mag-face mask, hindi ka masusunod. Huhulihin ka. Ayaw mo makipag-distansya dahil gusto mo may makakausap ka. Hindi pwede. Gusto mo lumabas para sumagap ng sariwang hangin o ng sikat ng araw, hindi pwede. O, di ba? Kaya, kung uulitin nila yan, natauhan ng mga tao, malabo na. Kaya sila na rin may sabi, wag matakot. Dahil
Hindi pa naman siguro, ano yan, baka maagapan pa. Sana nga ganon. Agapan man nila't hindi yan, hindi na rin nila may papatupad yung gusto nila dahil marami na sasalungat. May mga nag-comment na nga doon na ay na naman kayo, gagawa na naman kayo ng kalukuhan para takutin ng tao. O, di ba? Kaya mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil doon sa mga sistema na lumalabas at nangyayari. O, yung one world government nila na nasa ilalim sila ng New World Order, yung one world religious na balak nilang pag-isahin ulit. Kapag pinag-isa nila ang one world religious, kung ano yung patutupad ng religious, sundin mo dahil pag hindi, kalaban mo gobyerno. O, di ba? Kagaya ng mga nangyari nung unang panahon, ang hindi sumusunod sa kanila, pinapapatay. Pero sa panahon natin ngayon, ipalaganap man nila ulit yung pagpapatay na yan, may mapapatay sila, ba't hindi? Pero tiyak, may mamamatay din. Kanila. Kagaya ng binanggit ko ng mga antingero na yan, papayag ba yun? Eh sa panahon natin ngayon, maraming sindikato. Ito na nga ang panahong mapanganib, binabanggit ng ating Panginoong Kristo eh. Darating sabi niya ang panahong mapanganib. Ang magiging ugali ng mga tao, palalo, mapag-imbot, may bigay sa sarapi, may bigay sa sarili, walang turing, walang pakundangan, inisa-isa niya eh. Walang pagpipigil. Oh. Paano mo ngayon yan may papatupad ng gusto mo? Kaya sa panahon natin ngayon, maraming sasalungat. O, magkakamatayan talaga eh. Maring may mapapatay sila dahil sa batas ng gobyerno, pero tiyak, may papatayin din. May mamamatay din sa panig ng nagpapatupad. O, di ba? At sa panahon natin ngayon, marami na laganap na sandata. Noong mga unang panahon, kaya nila nagawang patayin yung mga tao na ayaw sumunod, wala pang masyadong sandata noon. At wala pang marunong gumamit ng mga iba uri ng sandata. Ay ngayon, ultimo bata ngayon, kaya kang patayin eh. Ay mga kinakasangkapan nga lang ng mga MPA, ng mga rebelde, lalo sa parte Mindanao. Bata lang papatay sa'yo. Sa mga rebelde na nga lang, hindi nga papasunod ng gobyerno eh. Oh. Kaya nga, yan, ang higit natin dapat paghandaan at katakutan, yung banta ng Diyos sa araw ng paghukom. Bakit? Sabi niya, sa araw na yaon, isang kakinakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain, sa apoy ng paninibugo. O, di ba? Nasusupok sa buong sanlibutan. Yun ang nakakatakot na dapat nating paghandaan. Kasi, yung tiyak, wala makakapigil nun, kahit sino. Kahit sino ka pa. Bertoldo ka man, o ano ka man, antingero ka man, hindi mo mapipigil yun. Kasi sinabi nga ng Diyos eh, ako ang gagawa, sino ang pipigil? Eh pinanukala niya yan, sabi niya, aking pinanukala, aking papangyarihin. O, di ba? O, tapos sabi niya, aking sinalita, akin namang gagawin. Kaya pag dumating ang tag ng panahon, wala makakapigil nun kahit sino. Sabi nga eh, ang sangkalangitan at ang lupa, mapupugnaw sa matinding init. Ngayon, tanong, sinong relihiyon at sinong gobyerno ang makakapigil dyan? Eh sabi nga eh, sa araw na yon, tatakbo ng parot parito mga tao, mga lilito. At sisigaw ng kadagim-dagim ang makapangyarihang tao. Sino ba yung makapangyarihang tao? Di yung mga gusto magpalaganap ng kung ano-ano na yan, na gusto masunod sa mundo, ay patupad sa buong mundo. Yan ang mga makapangyarihang tao na sabi nga sisigaw ng kalagim-lagim. Isama na natin dyan yung mga Bertoldo at yung mga may taglay na kademonyohan. O, di ba? Yan yung mga sisigaw ng kalagim-lagim. At ano sabi? Lahat sila, pawang masusupok. Yun ang dapat natin pagandaan mga idol. Dahil nalalapit na nga yan. Ito nga nag-umpisa na eh.
Ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo, kapag nakita niyo mga bagay na ito, talastasin niyo siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na nga. Oh, ano ba yung mga bagay na binanggit niya? Unang-una na nga, yung mga digmaan. Sabi niya, alingaw-ngaw ng digmaan. Magkakagutom. Lilindol sa iba't ibang panig. O, di ba? Ang tanong, nagaganap ba? Nagaganap. Kaya ang dapat natin pagsikapan sa panahon natin ngayon na panahong mapanganib, kung saan naroon yung kanyang mga hinirang, makipagkaisa na tayo. Doon tayo makipagsanib pwersa, huwag kung kani-kanino. Dahil doon ang ililigtas ng ating Panginoon eh. Kapag hindi ka napasama doon, bumalabs na mailigtas ka. Pagbaba ng apoy, kasabay ng ating Panginoon Kristo, lahat ng kanyang mga hinirang sinabi, aagawin sila sa apoy at pasasalubong sa Panginoon sa alapaap. Ay kung hindi ka kasama sa hinirang, hindi ka rin kasamang sasalubong. Maiiwan ka rito, susupukin ng apoy. Kaya yun ang dapat natin pag-aralan at pag-isipan kung paano tayo mapapasama sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Okay na ha? Salamat ng marami sa maikli sandalin itong ating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. O ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet, pansamantalang nagpapaalam. Pero bago ang lahat, antayin nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. At naway, nasa mabuti kayong mga kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Saan man kayong panig ng bansa nating inalalagyan, Luzon, Visayas, Mindanao, o maging sa ibayong dagat, saan man kayo naroon, pinabati ko kayo ng isang magandang hapon. Hanggang sa muli, paalam!